Adi kaayon ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at patulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Yes, once again, magandang hapon muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Serbisyo Publiko sa segment na Tinig ng Marino. And as usual, kasama natin si Engineer Nelson Ramirez. Engineer, once again, magandang hapon po. Yes, magandang hapon sa iyo. At magandang hapon naman sa ating guest na si Mr. Arnie Santiago from Marina. Yan, ito suki na rin natin dito sa UNTV and we're very happy to see him back. Okay, Engineer. Yeah, noong araw pa, Yes. nandito na yan. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon, Engineer, is about... It's about the maritime enforcer ng Marina. Ayun, ba? Magandang pag-usapan nito, ha? When you talk of enforcement and enforcers, naku, teka muna, pagpapatupad ito na mga ini-implement na batas ng Marina. Aba, maganda. Okay, pabatiin na natin, mga kasambahay, si Mr. Arnie Santiago, ang head ng Marina Enforcement Officer. Magandang hapon po and welcome to the show. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Nagpapasalamat po ang ating administrator sa pag-imbita para makadalo sa inyong programa at may paliwanag ang tungkulin ng Maritime Industry Authority sa Enforcement Office. Okay, alam mo yung May boses... katunggalin ako dito sa boses, no? Ang dalawa na kami malakas ang boses. I think that's correct. Kasi yung boses niya, siguro nasa enforcement siya, boses pa lang na boses. Naku, parang, ayan na, parang nakakatakot yung boses na, masyadong malakas na, naku, sige, yari kayo. Okay. Speaking of the enforcement, maritime enforcement, para sa kabatiran po ng ating mga manonood, paliwanag nyo nga po, ano ang ibig sabihin nitong Marina Enforcement Division? Ang Maritime Enforcement Office ay tinatag noong 1988. Ito yung panahon na ipinagkaloob sa Maritime Industry Authority under Executive Order number 125125A yung mga function na dapat may nagmo-monitor sa ating mga barko. Sabihin, kayo nagmo-monitor. Naku, engineer, malawak tong pag-uusapan natin. Nagmo-monitor ng mga barko. Ang Enforcement Office ay may dalawang division. Ito ay Monitoring Compliance Okay. at saka yung tinatawag na Investigation Division, Investigation Complaint and Investigation Division. Ang biruin mo yan, nagmo-monitor sila. At kung may magrereklamo, pupuntahan din nila, actionan nila. So, mabigat yung kanilang monitoring, magmo-monitor, and then iimbestigahan. Sa dami ba namang iimbestigahan ka dapat at sa dami ba naman nagreklamo ng mga pasahero, tiyak na maging busy ka talaga dyan. Okay. Engineer, susugan ko kaagad, anong klaseng enforcement ang inyong pinatutupad? Ito ba ay para sa mga marino o ito ba ay kasama yung mga barko sa buong mundo? Pag sinabi nating enforcement ng Maritime Industry Authority, ito yung isang opisina na nag-i-enforce ng rules and regulation Naku, na pinatutupad para sa lahat ng maritime industry. Maging barko man o Barko, yung marino ba? tao, shipyard. So yan ho lahat ang sinasakop. Dito ho, ang enforcement office ay nagkakandak ng random kasi may mga regional offices tayo na kung saan ang ating Maritime Safety Office ay sinusuportahan ng Enforcement Office. Dahil nga may technical personnel ang Maritime Safety Division ng ating regional office, so sila muna ang pumapasok pagkatapos saka palang papasok ang central office. okay. Engineer, para maging effective yung pag-implement nyo nitong mga rules and regulations ng Marina, ilan ba ang manpower nitong enforcement office ng Marina? Sa totoo, ang manpower mula nung pumasok ko dyan sa Marina ay 24. 24 lang. 24. Tapos kada regional office merong tigda-dalawa lang. Okay, is that the reason? Now, 24. Dito na lang tayo sa barko. Ilan ba ang barko sa buong bansa? Kasi ang trabaho ng enforcement,
iba sa trabaho na nag-i-issue ng certificate ng maritime safety. No. Pero mga approximately, ilan kaya ang barko natin sa buong bansa? Siguro umaabot din ng mga mahigit sa mga 500 siguro barko natin. Merong mga ilan libo ang ating bangka. So barko is more or less mga 500 and 1,000 ba ang mga Ang mga bangka. Mahigit sa libo. Okay, Mga Engineer, with your permission po, susugan ko yung ano and then later kayo po. Sabi niyo po yung manpower nung Marina Enforcement Division or Office ay 24. Okay. Is that the reason kung bakit mayroon tayong mga maritime disasters? Lately, mayroon tayong lumubog na barko. I'm sorry. 24 lang kasi sila eh. 24. Sa barko pa lang, 500. Kung sa bangka, I think mga bangka, mga 3,000, 5,000. Okay, imagine that. Lahat. Alam niyo po, bagamat yung titanong ko, engineer, yung ano kasi, kapag kulang yung manpower, definitely maapektuhan yung ano mo, yung pagiging, what do you call this, effective mo. Yung Isipin mo na lang, sa 500 barko, 24 lang sila. Yes. So, ilang barko ang ma-inspection mo? That is correct. Yung efficiency ba ng tanggapan ninyo ay nasa-suffer because sa of loob the... ng isang taon, ang namomonitor namin hindi naman na nakukuha lahat yung 500. Kaya nga sabi natin random. So natatarget din yung 300 vessel Teka sa muna. monitoring. Why random? Kasi ano yan kaya tinawag natin monitoring compliance. Ang certificate in-issue mo, i-check mo kung kinukumply yung certificate. Dahil kasi ano na yan may mga certificate na in-issue, iba yung statutory certificate na in-issue. So, pangalawa, meron tayong Philippine Coast Guard, which is also an enforcement arm ng maritime industry. Hindi naman redundant yung your... Sila mismo nandun na sa pwesto kasi marami nga sila. Kaya nga nung panahon ng ating dating administrator Bautista, nagkaroon ng memorandum of understanding na tumulong ang bawat ahensya para ma-implement ang ating safety culture sa ating industriya. Okay, engineer, ako medyo nagugulumihanan dito. Kasi if you have 500 barko and then 1,000 or 3,000 ang mga bangka and then random ang pag-check mo dito, parang, I don't know, my impression is that talagang magkakaroon tayo ng maritime disaster. Yeah. Kasi hindi naman lahat ng mga barko ay na-inspect. Kulang. Oh. Hindi, nai-inspect ang barko. Ang sinasabi mo, yung monitoring. Ay, monitoring. I'm sorry. The monitoring. Kasi ang inspection ng barko, yun nga yung pag-issue ng certificate. Pag na-issue ka ng certificate, ibig sabihin, compliant yung barko mo. Pero, So at that time na the vessel was used, na ginagamit mo na, siyempre nagkakaroon na ng wear and Problema. tear. Yung nga yung wear and tear ng paggamit mo sa barko, yun ang dapat na na-check. Okay. So, So, that's the reason why Marina issue another document, which is the ISM and the NSM, the National Safety Management and the International Safety Management Document, na kung saan ang may-ari ay merong obligasyon para sa barko na kanyang titingnan. Kaya nga may safety manager siya. okay, Engineer Nelson. Yan ang masasabi natin. Sa dami nga kasing barko at sinasabi natin may monitoring naman yung Coast Guard, ay nagtataka lang ako kasi marami tayong pinupuntahan barko, sinasakyan. At hindi naman talaga tumutupad sa mga requirements. Okay. Let me ask you, follow-up question. Okay. Since may problema nga tayo doon sa manpower, kasi 24 lang po kayo. Okay, nai-inspect naman, pero yung pagmamonitor nito, kung nakakapag-comply sila, that's another story. Okay. Now, lately po, engineer, maisingit ko lang ito, engineer ha. Lately, mayroon tayong mga maritime disaster. Yung nangyari sa amin, yung nangyaring Mount Carmel, nanggaling yan doon sa lugar namin, that's Piuduran, Albay, going to Masbate. Okay. Tanong ko kay, Sir Arnie, kung yung bang barko nila ay regularly na-inspect at ano yung result ng inspection. When we come back, that's my hanging question. Stand by po, magbabalik pa rin ang Tinig ng Marino, isa po sa segment ng Serbisyo Publiko. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. Okay, I have a hanging question a while ago. Sir Arnie, anong sagot nyo doon? Nakakasiguro ako na ang barko natin safe pa rin.
safe pa rin ang kuha natin. Pero yung Kasi Mount ang- Carmel na-inspect niyo ba yun bago naglayag? O ang yung Mount may Carmel, compliance ba sila? Ang Mount Carmel, may compliance siya. Ang problema, sabi ko kanina, meron siyang certificate. Valid lahat ang certificate. Statutory certificate issued by the authority, ano na lahat, valid. Sabi ko nga, pag ang barko bumibiyahe, merong wear and tear na kailangan chinecheck. Chinecheck ng shipping company at chinecheck din ng authority. So, ang tanong, sino bang authority nandun sa area nung maganap ang aksidente? Pero ako masasabi Ganun ko siguro hindi safe. Dahil marami pa rin sa ating mga barko na hindi pa talaga nagkukumply sa tamang requirements. Okay, doon sa mga hindi nagko-comply, kahit na may certificate sila, kapag hindi na-monitor naman yan ng Marina, may problema. Dapat talaga ipatigil mo na. Ipa-comply talaga lahat ng requirement. Di ba ikaw- Hindi yung sige ha, basta sinabihan namin kayo dito. Oh yes ma'am. Sa sunod na biyahe, compliance na kami. Pero sa sunod na biyahe, hindi naman compliance. In-order pa ma'am. Sunod na buwan pa. Hanggang sa ma'am, lumubog ng barko ma'am. Okay. Engineer, ikaw biktima ka niyan. Sabi mo nga last time, mauubot yung lahi mo kasi in the middle of the sea, namatayan ng makina. Pagkatapos, paano yung pag namatayan ng makina? Anong problema doon? Ibig sabihin, hindi properly maintained? Hindi maganda ang maintenance ng kanilang okay. makina. Kasi So, ganito yun, sa mga barko na naglalayag sa iba't ibang bansa, no? At yung mga kumpanya na tumutupad dito sa Pilipinas, may gumagawa dyan. Merong monthly maintenance program ka na ginagawa. Nandyan din makikita yan sa monthly maintenance report. Preventive maintenance. So, mga preventive maintenance, ang ibig sabihin, say for example, yung fuel valve mo, yung fuel injectors, ay dapat every 500 running hours o 1,000 running hours ay sinecheck mo yan kung condition ba yan lahat. Yung valve clearance, lahat Okay, yan sila. question. May mga oras yan na ilang oras lang natakbo, tinatanggal mo yan. Okay. Pero naging customary na, naging kaugalian na dito sa Pilipinas na ang isang equipment ay nire-repair kung may sira okay. na. Yung yun. sinabi niyo po a while ago, engineer, ay valid and vital. Those are vital information. Ito bang ganitong klaseng impormasyon ay na pwedeng makita ng taong bayan, mga mananakay, Sir Arnie, na ito pala kapag yung makina mo ay ganito na yung takbo, kailangan ganito yung maintenance na gagawin mo. Maganda yung ganong klaseng impormasyon kasi kami magiging aware. Yeah. Nakapaskil ba yan? Pero May requirement nga po yan sa Hindi, ibig sabihin sa labas ba ng mga barko? Wala. Wala bang nakalagay Wala, yan? May checklist Ang na- nakakalam niya ni Marina Pero, na engineer, kung sila lang ang may karapatan na pwede mong tingnan yun. ganun ba yun? Yeah. Would you require, in this particular discussion, would you require na ilagay yan sa labas para at least maging aware yung taong bayan, yung mga mananakay, para ma-avoid yung mga disasters? Hindi naman siguro. Okay. Hindi naman siguro. Kasi normally wala naman talagang ganyan. Pero i-require mo talaga sa isang kumpanya na gano'n ang dapat gawin. Naalala mo yung isang gutong na barko na sumabog. Sumabog doon sa Cebu. Ikaw nga pumunta doon, di ba? At pumunta rin si Marina Administrator Suazo noon. Sabi, nung papunta pa lang kayo, sinabi ko, check ninyo kung meron ba yung monthly maintenance report. So, what was meron the silang findings? Preventive maintenance din naman. Ang problema talaga, nagkaroon ng engine combustion. Okay. So, engine... Ngunit yung sabi naman ng Coast Guard kaagad, hindi natin maialis yung possibility na may mga terrorist attack. Sabi ko, Ibig sabihin ko, may ibang mga- terrorist, Ang gulo ng istorya. doon nila ilalagay yan sa isang lugar ng mga tao, hindi sa loob ng makina ng barko. Okay. Bubaba ka pa sa... Okay. Talaga naman. Nililigaw ang tunay na dahilan, ang tunay na issue para hindi malaman na kulang yung maintenance talaga, kulang sa pagtupad sa mga requirements. Okay. Ayun. So kanina pinag-usapan natin what is Maritime Enforcement Office. Pini-explain niya. And then we learned from Sir Arnie na yung Enforcement Office ng Marina ay konti din po yung mga tao, 24. And then sinabi natin is that the reason kung bakit meron tayong mga maritime disasters, not necessarily. Kasi yung mga dalawang ahensya kasi silang nakikipagtulungan. Now,
To end this topic, itong particular issue na ito, Engineer, from your end, nabatid nyo yung sagot. Ano ang pwedeng recommendation natin dito? Ang ano ko ho dyan, nag-request na kami ng additional personnel. Okay. Nasa DBM approval na. So we are waiting for the approval of the DBM for additional 70 personnel. Okay. Ayun, Noong una nga, 140. maaari. 140 ang kinuha namin. Something like Binawasan that. pa ng maaari, aning na 70. maaari na mga meron sila 100 megawatts. Dahil sa dami ng barko Kasi natin, dami ng bangka natin. At yung Coast Guard naman, marami na sila ngayon. At nasa puerto rin sila, no? Malaalamuan, kamakailan lang. Sinama ako ng crew na isang correct. mga crew na isang Yes. TV station at tinignan namin yung barko. Wala pa kaming 10 minutos. Marami na kami nakita na mga deficiency. Okay. So, ibig sabihin, talagang may deficiency. Now, itong pagdagdag ng mga personnel, ang malaking bagay. Ang problema lang, nandoon naman yung Coast Guard, tinitingnan naman niya araw-araw, bawat alis ng barko, nandoon siya. At nung nandoon nga siya, dinaanan pa niya kami 2 beses, nakita namin na paikot-ikot siya. Pero bakit araw-araw siya nakikita, umakyat doon sa barko, hindi niya nire-report. nakikita. Yung Okay. nakita namin, sa loob ng 10 minuto Are na you nakita. using Larga Vista that time? Not necessarily. Naawa siguro. Naaawa na ako doon sa Coast Guard na yun. Maaring kailangan niya na ng mas powerful pa na Larga nasalamin. Vista. No, Larga sa salamin. Larga Vistahin niya yung bawat Okay. siguro malabo na yung mata. Okay, pero alam mo, talagang gusto natin talaga makakita dito ng isang magandang solusyon para naman hindi malagay sa bingit ng alanganin yung buhay ng ating mga kababayan. But it's nice to hear that mayroon kayong May hinihingi request, na 120, Actually, 70 personnel. 140 yan. Ginawa Okay. 70, kinalhati. Okay. Oo. Mayroon tayo, Pero wala pang approval. okay. Ilan ba ang mga bangkang dimotor sa buong bansa na naglalayag, na may lula ng mga pasahero at ilan din ang ginagamit para sa pangingisda? Lahat ba yan ay nakarehistro sa marina Alam po? nyo, meron tayong yung 3 gross tonnage and below na mga Anong ibig sabihin to? 3 3 gross? Malilit lang yan, mga ginagamit ng pangingisda. Okay. Dito sa ating mga coastal area. Yan ay hawak ng munisipyo. Oh. Na yan, actually yan, under do sa 82 sa batas ng ating marina, dapat nakarehistro din sa marina. Pero nung araw, merong executive order na in-issue na ang municipal government na magre-rehistro dun sa mga bangkang yun. So, ibig sabihin, Pero ngayon, pinaalam sa lahat na ito ay dapat may rehistro ulit sa marina. okay. Yung 3 gross tonnage, how big is this? Gaano to? bangka ka? lang. Malit lang yan. Bangka lang yan, pangisda. Pangisda. Oo, pangisda. Kaya lang, ang problema dyan sa mga maliliit na pangisda natin, minsan na nababalita, may namatay na pasahero. Kasi may mga land, paraflang area na kung saan wala naman nagbibiyahing mga pampasahero. Yung mga bangkang yan ang ginagamit. So, this is the problem of the Kaya nga, LGU. nagkaroon tayo ng memorandum of understanding between the local government, yung barangay, mayor's league, at saka itong maritime police, local police, na pag walang Coast Guard, walang marina, meron andun sila, pwede lang i-impose yung regulation ng marina. Okay, because Pero Kaya ganito nga, na ito naman mga local government, nire-request namin na para sabihin lang, hindi namin kabisado kung paano pag-impose. O di gagawa na sulat sa amin para pupunta naman kami doon sa area at magle-lecture kami doon sa mga taong magpapatupad. okay, Engineer, what is your hanging question? Para sa pagbabalik natin, sagutin po yan ni Sir Arnie. O ganito nga, sabi nila na, sabi nga ni Arne, no? Na doon na register din ng mga lokal. Opo. Ang problema, ang problema nga, yung local, hindi naman nila alam Correct. yung safety. Yeah. Oh. Pero Hindi I nila alam prefer yung na safety. marina na lang, wag na sa local Kaya government. dapat, kung kahit naka-register sa local, dapat alam din niya ng marina. Okay, I think that's a very good suggestion. Maaring maraming mga bangka dyan na talagang walang rehistro at pwede pa magamit ng mga pirata. So, is it a law or is it a directive, yung pagre-rehistro sa marina kahit na nakarehistro na sa LGU? When we come back, sasagutin pa rin yan ng ating resource person. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino.
Engineer, meron akong tinatanong kanina, Sir Arnie? Oo. Kung nababasa sana nila yung executive order, meron doon paragraph na nagsasabi na still ang safety under pa rin ang Maritime Industry Authority. Ang problema nga lang, pag narehistro na nga yung bangka, hindi na binabalik sa amin yung mga bangka na narehistro. Kaya nga may another paragraph uli doon sa executive order na all local government na nag-issue ng registration, kailangan i-furnish din nila yung Maritime Industry Authority at ang Philippine Coast Guard nung narehistro nila mga bangka. Question, yung LGUs ba sumusunod dyan? Wala nga dumating. Oy, we are calling the attention of the local government units. Yung- You pay attention to this. Dapat dapat. makipagtulungan kayo dun sa Kaya dapat may mga cooperation. marina. Kaya sabi ko nga, cooperation lang between government agencies. Oo. Kasi kapag may lumubog ng barko dyan, sisihin naman ng Coast Guard, Correct, sisihin correct. naman ng Marina. Samantalang sila, hindi nila pinapatupad ng maayos din. So now we know, yung palang 3 gross tonnage na mga bangka, that is under the control and supervision of the local Local governments, government. meaning under ng mayor. Pero mayroon executive order ang Pangulo na dapat ito ay nakarehistro rin sa Marina. Kasi anything that is something to do with safety issue, wala naman alam yung mga mayors. So pag may nalunod, ang sisisihin ay Marina. Marina at saka Meron Philippine ako Coast Guard. naalala, no? Nung halos kasabay, nung lumubog yung Princess of the Stars, na-tackle namin ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Meron isang barko na may puerto naman, pero hindi siya doon sa puertong yon nagkarga ng pasahero doon sa isang lugar. Doon siya nagkarga ng pasahero na walang Coast Guard at walang nagbabantay. Salbahe. And then, lumubog yung barkong yun. Oh. And then, lumubog yung barkong yun. At walang mga insurance yung mga pasahero. Kawawa naman yun. Walang Ganun nga. justice yun. Anyway, very quickly, speaking of paglubog, sa palagay niyo po matatawag ba nating ligtas yung mga pasahero, lalo na yung mga turista sumasakay ng bangkang di motor patungo dun sa mga isla tulad ng Boracay, tulad ng Puerto Galera, Coron, El Nido, Balikasag Island, Yan, Balikasag Island, Bohol. So, Bohol. Kadalasang bangkang di motor ang ginagamit. Marami ng mga area na ginagamitan ng mga bangka, lalo na sa mga tourist spot natin. Kasi nga doon sa ecotourism na ginagawa ng ating mga local government. So nakakasiguro ako na yung lahat na yan ligtas kung susundin lang sana yung mga batas na pinaiiral ng Maritime Industry Authority at Okay. saka ng Philippine Coast Guard. Pero, Pero- yun ang diferensya. Yung, may kung eh. Kung. Susundin. No operator. Ako hindi ako naniniwala sa salitang kung. Kasi, para sa akin, ang salitang kung, sana, kamuntik at sa kawala, pareha lang. Nagka-diferensya lang yan sa spelling. Okay. Hindi, meron kasi pagkakataon, may pagkakataon na ibibigay yung requirements sa bangka. Sabi nga bago lumayag ang bangka, ito life jacket, bigay sa inyo. Sabi ng authority, isuot mo. Suot yung life jacket. Tapos sabi, Makati, hindi tatanggalin. So yung ganong mga hindi na nakaprepare. Pero alam mo, I'd It rather... Yes. happened to me one time, no, doon sa Boracay. Nakita ko yung isang bangka, paalis na. At nakita ko mga pasahero na hindi sinuot yung life jacket. Sabi ko sa Coast Guard, huwag mong paalisin yung bangkang yan habang hindi sinusuot ng lahat ng mga pasahero yung life jacket. Pero teka muna, I have a bad experience dito ha. Nung pumunta kami ng Mindoro, I was immediately, pagsampa ko, because that was my first time, pagsampa ko ng pagsampa doon sa barko, I was looking for the life jacket. Alam mo, sinita ko nung isa sa mga nangangasiwa doon. Sabi niya, bakit kinukuha niyo yan? Hindi, sabi ko, I just want to familiarize myself kung saan dinalagay yung mga kasi baka lumubog. Hindi, magpapanik yung pasahero. Tama ba yung treatment na gano'n? Ang mali ho doon hindi nyo nakita yung film showing. Kasi may film showing sa barko. Wala din, hindi pinapakita. May Okay. batas nga Yan, tayo Ali. Wala na ako- MC-72 Wala na kasi- nire-require Ayun, ang wala lahat ng mga kaming barko na bago nakita. lumayan, kailangan may film show. Alam mo kung nasa yung life jacket mo. What is this film showing na to? Ay, yun ho yung mga nilalaman. Hindi ba sa aeroplano, Kung paano pang sa life jacket. demonstrate kung paano Correct, magsuot correct, ng correct. life jacket. Ay, walang That ganon. is supposed to be. Pero, ang nakita namin doon, yung laro ng San Antonio Spurs at saka Miami Heat. Wala talagang ganon. Naku, Supposed to be yung TV na yan ay nandyan para ipapakita. Pero hindi nangyari. Kaya nga, nandoon kami kasama namin sa Reporter's Notebook
napansin namin yung lahat na wala silang pinapakita. Okay. Oh, yeah. So, ito po, at this point, we are having this discussion. Can we call the viewers, can we call the attention of the viewers na kapag kayo sumasakay sa barko, karapatan nyo na maghanap kayo ng anong tawag dito? Life jacket. life Kapag may vest. magagalit, isumbong nyo sa marina. Because that is not the proper treatment doon sa mga pasahero. Hindi din yan ang dapat na patakaran. Isusuot ba talaga yan? Hindi, ano ho yan eh. Ipagbibigay alam lang kung saan mo kukunin. Pag ang bangka mo naka-enclose, hawak mo yan. Enclose. Ang Enclose kapag yan. ang bangka mo katulad ng pagka mga bukas ang bangka, outriggers, okay lang yan. Pero sa mga barko, nasa dapat compartment mo. nasa compartment, pero dapat Arne, malapit din tao. yan sa tao. Sa Kasi pasahero. say for example, sa overhead nila nandoon yan. Okay. Biruin mo ba naman yung life jacket ay nakatago din sa isang lugar. Ay kung may emergency, tatakbuhan doon ang lahat. Magkagulong na naman. Mali din yun. Okay, very quickly, Mali din yun. lumubog yung MB Lady Mount Carmel. May statement na binitawan yung kapitan ng barko. Ang unang sinabi niya ay napatid ang nylon rope. Okay, napag-alaman din na ang shipping company ng Medallion ay may 7 pang barko na nabigyan ng Certificate of Public Convenience ng Marina. 2 sa mga barkong pag-aari ng Medallion Transport ay sinuspindi ng Marina. Ang 2 barkong nasuspindi ay pinayagan na muling makalayag ito. And ano pa bang barkong na walang violation sa ISM code? Very quickly. Kaya lang ho nasuspindi yung 2 barkong yun dahil una, in-interview yung mga crew kung paano ang pag-implement sa ISM. So hindi nasagot. Kaya yung pa lang, pwede mo nang i-hold ang barko. Pag ang crew, hindi niya alam ang kanyang trabaho to implement the ISM, kailangan ipatigilin mo na. Okay. Ganun lang kasi. Pero, nagtaga ako, bakit 2 lang? Kasi normally, kapag yung 2 pumalpak, susundan mo yung lahat ng barko pare-pareha. Okay. At ako naniniwala ako na lahat ng barko ng Medallion ay hindi sumusunod sa tamang requirements. Okay. Engineer, Naniniwala talaga sa ako. bagay si Engineer, sanay ito ng libel eh. Kaya ikaw, Arne, kaya kayo sa enforcement, ngayon pa lang, humingi ako ng tulong sa inyo. Kailangan talaga na mas mamonitor nyo o maimbestigahan nyo uli yung 7 pang barko na naglalayag ng Medallion Shipping dahil natitiyak ko. To ensure the safety. Hindi, tsaka may To ensure directive the naman ho ang safety. ating may directive ang ating administrator na mag-continuous monitoring na. Okay. Yung Vista Shipping din. Pupunta natin yung yan. Vista Shipping din na kasama, sinakyan pupunta. namin. Nakita mo naman, may fire hydrant ka pero hindi mabuksan. May bukas nga. lalagyan ng fire extinguisher na wala namang fire extinguisher. Engineer, with your permission, we are calling the attention of our viewers. Kung mayroon kayong mga sumbong, feel free to get in touch. Yung aming mga phone lines ay nasa inyong mga TV screens. You can contact our numbers para po kung may mga reklamo kayo, itatawag po namin, ipagbibigay alam natin yan sa Marina. At tingnan natin, imomonitor natin kung ano yung mga aksyon na gagawin ng Marina and the Philippine Coast Guard. Yeah, kapag walang ginawa sila, itong enforcement ay tatawagin natin Ayan. na talagang kukulitin natin. Bakit kailan ba nyo gagawin yan? Maghantay pa ba tayo na meron pang lulubog ulit ng mga barko? Yan, bububunot na siya ng kanyang calling Ang maritime industry po ay merong 24/7 na office. At ito ay merong 5249126 na landline. Meron din kami tinatawag na Marina Sumbong na 0917-786-2664 kung saan po pwede nyo isumbong ang lahat ng inyong reklamo. Thank you so much. Alam mo, Engineer, siguro sa susunod, pwede pa natin mapag-usapan yung tungkol dito sa bagay na ito. Kita mo, malawak yung discussion natin at marami tayo mga natutuklasan. So, 1 episode is not enough. So, thank you so much, Engineer Nelson. Thank you, maraming Engineer. salamat tayo kay Arne. Okay. Now, naiimbitahan ka namin ulit. Gawa na sa palagay ko, bitin tayo That ngayon. is correct. Maybe we can have another episode on this. Thank you once again, Sir Maraming Arnie. Magandang hapon po. Maraming salamat. Engineer, thank you. Yeah, maraming salamat Okay, sa thank iyo. you. Okay. At maraming salamat naman sa ating mga viewers na palaging tumatangkilik Kinakamayan dito sa ka. ating programa. Kinakamayan ka yan. Thank you so much. Antabayanan niyo po sa... teka. Okay, take 2. Antabayanan niyo po ang susunod. Kaligtasan at kalusugan, disaster safety naman ang ating pag-uusapan.